Well, hi guys. So, gulo ng buhok ko. Hindi naman siya magulo. Ganyan lang talaga yan kasi kulot nga, 'di ba? So, anyways, welcome to my vlog. Hello. Thank you kasi sumuporta kayo sa mga dalawang vlog na welcome vlog ko. Vlog. For this vlog ay pag-uusapan natin ang love story part 1. Dahil na pressure tayo kasi nag-post si Mr. Flavel ng kanyang kwento tungkol sa love story. So, i-share ko din yung point of view ko. Okay? So, kayo nang mag-judge kung pareho ba yung mga sinabi namin at kung tungkol sa love story naming dalawa. So, yun nga, nagkakilala kami ni Mr. Flavel sa Plenty of Fish. Alam niyo naman na nakita niyo na sa video ni Mr. Flavel kung ano yung Plenty of Fish, 'di ba? Yan yun. Yan yung app. Nagbago na yata. Hindi ko na alam eh. Tapos, alam niyo bakit, ganito kasi yan. Si daddy ko, yung stepdad ko, sabi niya sa akin, pag-uwi ko one day, galing work, sabi niya, ginawan niya ako ng account sa, nakita daw niya sa Facebook, nakita daw niya sa commercial sa TV, itong dating app. So, sabi ko, okay. So, hindi kasi ako marunong, makipagdiskusyon sa daddy ko. So, okay. So, inaccept ko na lang yung, sinabi niya sa akin, tapos nag-login ako sa phone ko, ganun. Tas, bago ako matulog, napaisip ako, tinitigan ko, yung parang nag-scroll ako doon. Tapos, yun nga, na-click ko yung picture ni Miss. Ako naman kasi hindi ako naka-premium that time eh. Ano lang, free service lang yun. Click ko, wala akong masyadong makita kasi nga free lang naman yun. Hindi ako nag-sign up sa yung babayaran or whatever. May nakita lang ako mga pictures. Pwede ako mag-send yata ng mga ilang messages, pero hindi ako nag-send. Click ko lang. Tapos, kasi patulog na ako noon eh. So, ayoko nang makipag-usap or whatever kasi baka mapuyat ako, nagtatrabaho ako eh. So, ayun. Tapos, I think the following day, paggising ko, may message. So, si Mr. Flavel, following day ba? Siguro mga 2 to 3 days after. Ayun, may message. So, dun yun. Hindi ko alam kung end of June yun. Kasi sabi ni Mr. Flavel, end of June eh. Pero I think, katatapos lang ng 4th of July. So, mga July, after July 4 nga. So, hindi ko alam. Parang feeling ko after July 4. Hindi na namin yun maka-verify kasi wala na yung account ko doon. Hindi ko na alam, whatever. O kasi Mr. Flavel, kung alam niya pa, syempre malalaman. Pag sinabi niyang alam niya pa, nako, away yan. Anyways, ayun. Tapos, nag-usap naman kami. Ang natatandaan ko, sabi, kasi napanood ko sa isang movie na may nagkita, hindi naman sila chat or dating app, pero nagkita sila sa personal. Movie to, yung kita sila sa personal, yung main characters na dalawa. Tapos, hindi ko na alam yung title, huwag niyo akong tatanungin. Tapos, nagkasunduan sila na hindi sila magbibigay ng mga personal information. So, mag-share lang sila ng, hindi pala sila nagkita in person muna. Parang pen pal, kumbaga, Lake House. Panoorin nyo, Sandra Bullock at saka Keanu Reeves. Parang nag-share lang sila ng mga tungkol sa isa't isa. Ay, hindi mali. Hindi pala ito yun. You've Got Mail pala. Si Meg Ryan at saka si Tom Hanks. Oo, nag-exchange sila ng ng messages, ng email. Tapos ang napagkasunduan nila ay hindi sila magbibigay ng mga personal information, basta magkukwentuhan lang sila as friends. So sinabi ko kay Mr. Flavel ganun. Walang share information basta as friends. Pero kami, we exchange numbers. Tapos, kasi sabi ko, hindi naman ako premium sa member. So, if you want, pwedeng makipag-usap. Pero hindi kami nag-call. Puro exchange messages lang. Tapos, ang tanda ko doon,
parang BBM pa ang meron ako nun, BlackBerry Messenger. Tapos ano, wala siya yata nun pero dinownload niya yata yung BlackBerry Messenger app. Kaya nakapag-message siya sa akin kasi BlackBerry girl ako nun. Yes, ang phone ko ay BlackBerry dati. So, ayun. Yun nga, ano pa, oh my gosh, 2016 BlackBerry, buhay pa pala yun nun. Anyway, so yes, ayun nga, tapos naikwento niya tungkol sa buhay niya, naikwento niya tungkol sa mga anak niya. Tapos sabi ko, instead na nagfo-focus ka na you're running after women, sabi ko, instead na naghahabol ka sa mga babae na gusto mong makipag-date or whatever, sabi ko, mag-focus ka diyan sa mga anak mo. Rebuild your connection sa kanila, rebuild your relationship, sabi ko. So, tapos ano siya, naramdaman ko na parang ano siya, parang may pagka-depress ang kanyang ano, hindi naman kasi kami nag-usap sa phone, so hindi ko naririnig yung boses. Pero ewan ko, parang ang lakas ng vibes ko na parang nade-depress siya. So sabi ko, everyday, sabi ko, paggising mo sa umaga, isulat mo kung ano yung pinapasalamat mo. What are you thankful for? Sabi ko. Tapos ako naman kasi, ang gusto ko at that time, parang ano, gusto ko malaman kung ginagawa niya talaga. So sabi ko, send a picture of what you write every day. So sinend niya nga sa akin. Ganun. Tapos ano, and there was a time na hindi na ako nag-reply sa kanya sa mga messages. Kasi parang, I don't feel like talking to him and busy, very focused ako sa trabaho at that time. Very focused. At saka feeling ko, hindi siya dapat nakikipag-communicate, hindi siya dapat focus sa dating. Feeling ko dapat focus siya sa mga anak niya. So, lumipas ang mga ilang buwan, August, wala lang, hi, hello lang yata kami nun. Tapos September, busy din siya yata kasi I think, siya noon eh, head over heels siya sa isang babae noon. Tapos, pinapayuhan ko pa siya na, well, kung hindi ka naman trinatrato ng okay, baka kailangan tanungin mo siya if ano ba talaga kayo, something like that. Tapos noon sabi ko, palalampasin ko lang yung birthday niya, para hindi masyadong harsh, para hindi masyadong parang feeling na na maldita ako, 'di ba? So nung tapos na yung birthday niya, binati ko siya. Hindi niya ako binati nung birthday ko. Oo nga 'no, hindi niya ako binati nung birthday ko. Ayan, away 'to mamaya or bukas. Anyways, so ayun, after ng birthday niya, nag-wait ako ng mga 1 week. Sabi ko sa kanya na, hindi talaga ako I'm not into this thing, sabi ko. So, sabi ko, siguro wag muna tayong mag-usap. Sabi ko gano'n. Tapos ang sagot niya sa akin, yeah, I think so, gano'n siya. Tapos sabi niya, kasi nagtitingin na kami ng bahay ng ni ganito, yung babae na gusto niya. Tapos feeling niya, parang getting to that serious level na yung relasyon nila. So, ako naman okay. Okay lang ako, gano'n. Tapos nagkaroon naman ako ng boyfriend after that. Mga December yata. Yeah, December, nagkaroon ako ng ano naman siya, may lahing Italian. Yeah, patay na siya eh. Anyways, nung nag-break kami naman nun, ng ba yun, mga March kami nag-break. Yeah, March kami naghiwalay. So December, mga 3 months din. So March kami naghiwalay. Tapos May, after, nagkaroon ako ng new phone. Tapos, ayun nga, ewan ko bakit, kasi nga from BlackBerry to iPhone yata yun. So, ang ginagawa ko, tinatransfer ko yung mga phone numbers sa new phone ko.
And while I was doing that, nakita ko yung initial niya, MF. Tapos, nung una, nakakatawa pa 'to, inisip ko, sino 'tong MF? Tapos yung bad word pa ang naisip ko, yung ano, hindi ko na babanggitin, pero yung bad word talaga yung naisip ko, MF. Tapos nung nilampasan ko pa yun, tapos inano ko na yung iba. After nun, anong tawag dito? So, nung nakita ko na, binalikan ko yung name niya. Tapos sabi ko, baka si Matt ito. Si Matt kaya ito? Sabi ko ganun. Tapos, kaya ko siya min-message, ang message ko sa kanya is Matt, yung with a question mark pa yun. Kasi gusto ko malaman if gamit niya pa rin yun. Malay mo, nagpalit na ng number, iba na yung may gamit ng number na yun, di ba? So, i-delete ko na. Tapos, nag-reply siya. Nag-reply siya, sabi niya, who's this? Sabi niya gano'n. Tapos, in-explain ko kung sino ako. Sabi ko, ako yung naka-chat mo sa BBM, yung gano'n. Tapos, ayun, nakakilala niya. Ako lang yata kasi yung ka-chat niya sa BBM. So, na-remember niya ako agad. So, sabi niya, and long time no chat. Ganun. Of course, hindi, napagkasunduan nga namin na hindi na di ba? Tas sabi ko, yeah, there's been a lot going on. Tapos sabi niya, well, nagkwento siya. Tapos sabi ko nga, how about you? Kasal ka na ba? Ganyan. Tapos ayun, nagkwento siya. Tapos sabi ko, okay. Then, nagda-drive ako pa uwi. Hindi ako makapag-focus ng reply kasi ayoko nagte-text and drive. Tinawagan ko siya. For the first time, nag-usap kami sa phone. So, sumagot siya. Tapos sabi ko, ang alam ko, sinabi ko sa kanya, kasi, nag-text siya sa akin na sabi niya, ba't hindi tayo magkita this Saturday? Sabi niya ganun, para mag-catch up, para maikwento mo sa akin yung mga, kasi sabi ko yata sa kanya, it's a long story kung ano na nangyari sa buhay ko within 7 months, ganun. Tapos yun, kaya siya nagyaya na mag-dinner ng Saturday. Tapos hindi ko maisip kung ano i-reply ko. Tapos tinawagan ko na lang siya, kaysa mag-text and drive ako. Tapos sinabi ko nga sa kanya, I'm driving, that's why I'm calling you. Sabi kong ganun. Tapos, ayun, kwentuhan kami habang nagda-drive. Tapos ang ingay yung mga bata sa background. Tapos, ayun, sabi ko, well, I guess we can meet up. Sabi kong ganun. Tapos, ayun na nga, pagdating sa bahay, kurento ko kay dad na ganun na nga, makikipagkita ako, ganun. Anyways, so yun. Nag-textan kami ng May 17. Yun yung first time namin ulit nag-reconnect. Tapos nagkita kami ng May 20. Yun ang first. Actually, nag-agree kami na hindi siya date. Two stranger friends na kaka-catch up lang, ganun. Tapos pag-uwi ko, pagdating niya din naman yata sa bahay niya. Kasi malayo yung bahay niya from the location eh. Actually, may napili siyang restaurant. Tapos itong si daddy ko, kasi nga nakikipag-discussion siya sa akin tungkol sa pakikipag-date dito, pakikipagkita kay Mr. Flavel. Sabi niya, sige, pero wag kang pupunta sa lugar na sinabi niya. Ikaw ang pumili ng lugar. Sabi ko, okay. So, sinabi ko kay Mr. Flavel. Sabi ko, well, ayaw ng daddy ko. I was very honest. Ayaw ng daddy ko na makipagkita ko sa'yo sa pinili mong place. So, if you want, magkita tayo sinabi ko yung lugar, yung Olive Gardens, East Colonial, Orlando, Florida. Tapos, ang reply niya, okay, let me see how far it is. Tapos, ayun, tapos sabi niya, okay, no problem, ganun. So, anyways, ayun, tapos nung afternoon, nasa bahay na ako, syempre, nakauwi ako ng mas maaga kasi mas malapit yun sa bahay namin. Tapos, it took about an hour and a half siguro. Nakabihis na ako, nakaligo na ako, patulog na ako, tapos nag-message siya. Ang message niya sa akin is, that was the best first date I ever had.
Tas hindi ako nag-reply agad, guys. The following day ako nag-reply. Tas ang reply ko sa kanya, "I thought we agreed it's not a date." Tas sabi niya, "Yeah, I know, but for me it is." Gano'n. Pero yeah, after ng dinner namin, nag-ano din kami, nag-bowling. Kasi napagkwentuhan namin na naikwento ko sa kanya na mahilig ako mag-bowling and lumalabas kami, nagbo-bowling kami ng mga coworkers ko. Ayun. So, ayun, yun yung kwento ng aming first date. Ganun lang kasimple siya. Ganun lang kami kasimple nagsimula. So, yeah, ganun yun. Tapos nag-date ulit kami na 2 beses kaming nag-date. Yeah, hindi. Yun yung date namin, May 20. Tapos, nagkita ulit kami ng second date before June 3 to before June 3. Nakatatlong date na yata kami before June 3. So, imagine mo yun, May 20, between those time frame, 2017 to kung nakikita niyo yung calendar, between those time frame, May 20 to June 3, before those date. Haba, tatlong beses na kami nakapag-date noon. So, ayun, tapos, the June 2nd, June 2, nagte-textan kami. Siya, ang ginagawa daw niya, nagtutupi ng labahin niya. Ako naman, Friday kasi yata yun. Ako naman, naglalaro kami ng board game kasama yung pamangkin ko, tsaka yung hipag ko. Oo. Tapos, at one point, during those conversation, past midnight na, I love you siya. Ay, actually, ang sabi niya, don't make me say it. I was like, basta nagkukwentuhan kami yata, nagbibigay kami ng mga opinion namin sa kung ano, basta kung ano-ano. Tas out of nowhere, sabi niya, don't make me say it. After midnight to, so June 3 na yan. Sabi ko, what do you mean? Don't make you say what? Ganon. Kasi parang nalilito kasi parang pagod ako, antok ako. Pero nakikipaglaro ako kasi bonding moment namin yun ng pamangkin ko. So, parang ako naman nalilito. Parang, ganun ako. Wala na ako sa mood yung, basta, ewan ko na yung pakiramdam ko at that time, antok na ako, gusto ko nang matulog. Ay, kasi yata, habang naglalaro, yung hipag ko, may natuklasan na bagong inumin. Tapos, kami. Yun. Kasi noon, ganun nung sa, na-stop na lang ako, hindi na ako uminom nung talagang, kinasal ako kay Mr. Flavel. So, never na, hindi naman never. Basta, yun, anyway, so yun. Biglang sinabi niya nga yung 3 words. I love you. Ganun. Diba? Tapos, hindi ako agad naka-reply. Tapos, nakailang text na siya na ang dami niya sinabi tungkol dun sa sinabi niya na I love you. Tapos, later on, sabi niya, it's okay. I understand. You don't have to say it back. Sabi niya ganun sa text. Ako naman, kaya hindi ako naka-reply kasi naglaro nga kami. Tapos, nagligpit ng pinaglaruan, pinag-inuman, kinain, o whatever. Tapos, nandun ako, nakaligo na ako, nahulas-hulasan ako, patulog na ako. Saka ako nag-reply, I love you too. O, diba? So, yun ang kwento. O, diba? Mas marami yata ako na kwento kaysa kay Mr. Flavel. Pero yan ang part 1 natin. Hindi ko alam kung magkakaroon siya ng part 2, hindi magkakaroon din ako ng part 2. O, diba? Anyways, kung umabot po kayo dito sa punto ng video na ito, thank you for your support. And don't forget to like and share. And thank you so much for watching. See you next time. Bye!